Hello po, good afternoon. Kay Direk po, of all the love teams po Direk, why is it po Francine? Well, talagang yung sinusulat ko lang ito, sinusulat ni Lawrence Nicodemus. Talaga, ang utak talaga namin, yung naiisip talaga namin is Francine talaga for this movie. I think na hindi lang naman siguro sa popularity, pero iba yung mag-ibibigay ng dalawa kung sila yung gaganap dito. Yun po. And then addition to Lawrence. Yes po, sabi nga po ni Direk, talaga nung ginagawa namin ito, nag-brainstorm namin, Francet talaga yung nai-imagine ko. Kasi out of all the love teams, sila yung nakitaan ko ng parang, yung may depth, yung chemistry talaga nag-uumapaw, at saka yung hinahanap nung characters, yung maturity, at the same time yung bubbliness, ay nasa kanila ko nakikita talaga. Ayun po. Sa Francine po, reason naman po kung bakit niyo po tinanggap. Since parang si Francine, baliw-baliw na yung character. Sorry po, pwede po pakiulit po. Reason naman po kung bakit niyo po tinanggap yung role. Honestly po, dapat 2 or 3 years ago na po namin nagawa ito. Noong 2023 pa po na nag-feature sa amin yung story. Kaso nagkaroon po ng delays hanggang sa finally nandito na po kami. Yung reason po ba't namin kinuha other than it's another blessing. Hindi naman po kami nag-no-ever. Naghihintay lang po kami pareho ng right timing. And ang lapitin po namin sa tamang panahon. Yung story po kasi na to, hindi naman po literal na baliw ako. Hindi naman po. Medyo may pagka lang po since yun yung, kumbaga yun yung ambag ng character ko at isa sa mga magiging dynamics din niya with Seth's character. And other than that po, syempre, hindi naman po pwedeng mawala yung puso ng kwento, pero hanggang doon na po masasabi ko na. Yes, thank you very much, Miss Anne. Kasi kanina, palabas mo rito, yung role mo as JC's notorious playboy. Notorious playboy sa personal siya, no? Kasi we believe hindi naman eh. So, paano mo piniprepare din yung sarili mo to showcase itong character na to? Hindi ko alam kung meron akong dating na mukha akong manloloko. Sa tingin ko meron. Yan. Tinanong ko na rin isang beses yung nanay ko yan. She said yes, so konti lang daw. At least konti lang, di ba? Pero paano ba? Paano ko ba gagawin? Siguro mahirapan ako. Tinignan ka na kasi ni Francine. Grabe naman. Mahihirapan ako sa punto na unang-una kasi may kapatid akong babae. Para sa akin, yung salitang yun ang pagiging lalaki na susukat doon. So, hindi para may patagalan sa isa. Yun naman pala. Yun naman, di ba? To Sir Lawrence naman, kasi kilala rin yung same title, Siyempre The Wattpad, and kanina natanong ko rin, kasi pinag-uusapan din ng mga press na same na siya with The Wattpad, or it's an original story talaga ba yun? It's an original story. I think, hindi ko sure kung may nagkaroon ng ganitong Wattpad story na. Pero way back pa, ito na talaga yung title niya. Because Harry Potter fan ako. So meron siyang reference to Harry Potter. So hindi po siya at any cost na related dun sa Wattpad. But I can say na itong story is medyo may Wattpad feels. Wattpad na K-drama feels po siya. Thank you. Thank you very much. Napaka-seryoso niyo naman. Ano naman tayo, masaya naman itong hapon na ito. Grabe. Alam mo, napakinggan natin sila, di ba? Konti pa napapakinggan natin.
at narinig natin yung mga roles nila, pero takot na takot silang magbanggit. Kasi mukhang ang pelikulang ito mapapaisip ka, ito yung mga pelikula talaga aabangan mo at panonoorin mo, kailangan tutukan mo para maintindihan mo kung saan sila nanggagaling, di ba? So kaya naman, tignan natin kung saan naman nanggaling susunod na magtatanong. From Bistado and Kabayan, Evelyn Diao. Ayan. Palakpakan naman tayo. Gawin naman natin masaya ang aming ito. Susunod naman tayong lahat. From Miss Evelyn. Dito ay isang notorious playboy and a forgetful man. Because of your condition, ikaw ay may dyslexia. No? Kasi ang isang dyslexic na person, oftentimes makakalimutin. May diferensya sa reading at saka sa writing, di ba? So, paano ka nag-prepare sa iyong role as a dyslexic at saka nag-immerse ka ba sa isang tao na may sakit na dyslexia? Napakaganda ng question na yun. Pang beauty contest yun, ha? Okay. Well, kung sa tao, wala naman po akong sa experience ko po, personal na buhay, wala pa po akong nakakasama na may ganun pong karangalan. Ako rin po, personally, sa school din po, nung nag-aaral ako, hindi po ako ganun kagaling na estudyante. At makakalimutin din po ako, nagsisimula ako mag-artista, lagi ako napapagalitan ng director ko kasi hindi ko na memorize yung script. And siguro, kakapitan ko lang yun, yung pagiging ganun ko. Of course, may mga films din na pwede tayong panoorin. May mga films na pwede i-research natin para mapanood sa mga ganong karakter. Yun yung tatrabahuin ko ba? Yes po. Okay. So, aaralin mo yung Yes, role. ma'am. Okay. Thank you. And then Francine, yun, gaya nga yung sa kanyang character, no? Kasi sa pangalan mo na she who must not be named. So, ibig sabihin lagi kanyang nakakalimutan. Kasi baka yung pangalan mo rin, kung hindi man alam man niya, baka balik-baliktad na rin yun pag sinusulat niya. At saka pag pinabasa mo kung ano yung nabasa niya. Ano na rin. So, yung isang dyslexic person, mahirap din pakisamahan. Kasi nga, because of yung pagiging makalimutin niya, at saka, kung baga talagang yung slow learner siya, gano'n. So, papaano mo pakikibagayan o papaano mo i-a-adjust yung character mo o yung sarili mo sa kanyang yung ganyang role na gano'n? Doon po papasok yung personality ng character ko. Dito naman po yung condition naman po ng character ni Seth. Hindi naman po siya nilulog down or para tignan na maliit na bagay. Kasi hindi naman po dapat ganun kahit anong condition naman yung sa bawat tao. Masasabi ko po na here, mas madadala siya in a fun way na mas maiintindihan na hindi kailangan ng parang ang bigat kasi pag pinag-uusapan yung isang condition ng tao. Pero dito, di ko masabi ng huli kasi baka po ma-spoil ko. Maganda po talaga na kapag pinalabas na rin po yung pelikula namin, mas din po maiintindihan na kung papaano ako sa katulad ni James na may dyslexia. Yun po. Kung paano ka mag-a-adjust? Yes. Oo. Kasi actually, kaya ko nabanggit yung tungkol sa isang dyslexic. I had a friend who was a dyslexic. And his partner, talagang nahirapan talaga sa kanya. They always quarrel. But in the end, kumbaga, what the man needs or what a dyslexic person needs is that full understanding. Yeah. So, okay, thank you so much. Thank you very much, Miss Evelyn. Nagkagulutan daw ba? Nagkakagulutan ba kayo ngayon sa tanong ko? Meron po, meron. Kasi tagal na rin po namin magkatrabaho ni Francine. Since 2019 pa po. And nagugulat ako dahil parang na-realize ko na ganito na pala edad namin. 20 na pala kami. So hindi, yung parang alam mo yun, dahil sa pag-mature ng isang tao, nagugulat ka. Hindi dahil nagbago siya, kung hindi dahil nag-mature siya. Mas natuto, mas alam, mas planado. So, yun lang yung nakakagulat and mas nakakapulot ng aral yung bawat isa. And yun yung mas mahalaga. Yung ibig sabihin ng may progress na nangyayari.
merong self-investment na nangyayari sa bawat isa sa amin. So, yun lang yung na-discover ko na. Ikaw, Francine. Mahirap sa Hindi, joke lang. Paano ba? Kasi halos everyday kami nakikita sa Makes Sense yung ginagawa. Siguro po, yung as an actor na set, yung minsan akala ko parang sobrang easy na lang sa kanya, hindi niya masyadong iniisip. Pero pag nandun na siya sa set, talagang nakakagulat kasi kita mo yung prepared siya, alam niya yung gagawin niya, alam niya yung gusto niyang idagdag sa mga sasabihin niya, sigalawin niya sa kung ano yung gusto niyang gawin. Mas doon ako na namamangha. Tsaka yung independence niya, kasi mag-isa to nagdadrive as in papunta at pauwi ng trabaho, siya lang, kahit yung mga gamit niya siya lang, siya na rin po nagme-makeup sa sarili niya. So, all around, no? Yun po, para sa akin, yung independence niya ngayon at kung gaano siya ka-focused na actor. Okay. Next question ko lang sa producer ko. Ay, yes, Melba. Ay, producer, Miss Arnie. Ayun. Lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Ayan. Everybody knows na medyo mahirap pagpabalik ng mga manonood sa sinihan. Ano po yung nagbigay sa inyo ng inspirasyon or ang dahilan kung ba't sumugal po kayo para sa pelikulang ito? Yes, mayaman ka na. Sige, ma'am. Akin yung lahat ko namin. Yun na yun, ma'am. Nakita ko naman ba yung project? It's simple as that. Yun lang. Yun lang po yun. One-liner lang talaga. One-liner lang talaga si ma'am, pero alam niyo na yun. Kahit sa personal din siya magsasagot, one-liner lang talaga. Oo. Maraming salamat po, Andrew. Maraming salamat.